Bilyaran na negosyo, rental business. Ito nga pala yung bilyaran kong nalugi mga kanegosyo na malapit sa De La Salle, Dasma. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo sa page ko. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami ka matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Kwento ko lang mga kanegosyo. After ko malugian ng 2 negosyo, sari-sari store, tsaka barbecuehan, ayan, may date pa mga kanegosyo, 2022. Nasa Quezon City ako nito nung sari-sari store tsaka barbecuehan. Malapit sa school ko nung college kung saan ako graduate ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. After ko malugi, bumalik ako ng Cavite. At sa Cavite mga kanegosyo, nagnegosyo ako ng bilyaran. Kasi taga Cavite talaga ako, nag-aral lang ako sa Quezon City. Ngayon, naitayo ko yung bilyaran ko malapit sa school ng De La Salle, Dasma mga kanegosyo. Kumbaga, pinapaupahan ko yan buong lugar, hindi lang bilyaran. Kumbaga, sabihin ko na 200 per hour, ganun. Naka-aircon na yan mga kanegosyo, may CR na yan, gusto nila mag-inom. By the way mga kanegosyo, may permit yan. Sabi sa batas, within 100 meter radius, bawal ka magtayo ng bilyaran malapit sa school. At malayo na sa school yan. At may rules din ako dyan na bawal ang minor de edad, bawal magsugal, bawal bata. Normally, ang mga customer ko naman is college student. Paano kumikita ang negosyong bilyaran mga kanegosyo? Ang negosyong bilyaran is rental, na kung saan narerentahan nila per hour yung mesa. Ito, kung wala kang customer, halimbawa, ang advantage nito, halimbawa sa karinderya, kung walang bumili sa'yo sa isang araw, halimbawa, 0 talaga, ang lugi mo, pati yung pinamili mong putahe, pinamalengke mo, pati yung mga niluto mo, yun yung lugi mo. Sa negosyong bilyaran mga kanegosyo, kung walang naglaro sa isang araw, hindi ka naman nagluto tulad sa karinderya na kailangan maubos yung ulam. Dito maghihintay ka lang ng customer at automatic profit na agad yun. Ang maganda pa dyan, hindi mahirap i-maintenance yung bilyaran. Every 6 months lang yung palit ng tapete dyan. Bawal lang mabasa yung mesa. Hindi siya mahirap i-maintenance. Rental business mga kanegosyo. Kaya mas kumikita yan kaysa sa maraming tinda na ulam sa karinderya. Ayun yung pinaka best explanation ko dyan mga kanegosyo. At nalugi din ako dyan. Naitawid ko din yan ng year, 1.5. Bakit ako nalugi? Kasi nung 2022 mga kanegosyo, although may face-to-face na, kaso hindi pa ganun hindi pa fully face-to-face. Ang mga face-to-face class lang ng mga school noon, puro laboratory. Syempre may binabayaran akong renta. Hindi ko na rin kinaya, kaya kailangan ko nang isara yung negosyo ko. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, mag-focus in one ka, hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Pang-4, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin bilang negosyante ang paggawa ng original content.
At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo bilyaran. At kung dumadanas tayo ng pagsubok, struggle bilang negosyante, huwag nating kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.